Sa isang palayan, iisa lang ba talaga ang ani? Paano kung sabihin naming dalawa? Isda at palay. Magkasama sa iisang pitak. Ito ang rice fish farming. Ako po si Junard Catabay from Central Luzon State University, College of Fisheries, Department of Aquaculture and Freshwater Aquaculture Center. Si Professor Junard Catabay ang magpapaliwanag kung paano gumagana ang sistemang ito. Isang teknolohiyang matagal na pero mas lalong mahalaga ngayon. Ang rice fish farming ay ito yung pag-aalaga ng isda sa palayan. Kasabay o kasunod na pag-aalaga ng isda sa palayan. Ang primary na inaalagaan dito or tanim ay yung palay. Kung dinadagdag lang natin yung isda para pandagdag kita. Simple lang ang konsepto. Palay pa rin ang pangunahing tanim, pero may dagdag. Isda bilang karagdagang ani at kita. Kung babalikan natin yung history ng rice fish farming, ito ay nagsimula pa itong teknolohiyang ito sa Southeast Asia or Timog Silangang Asya. Dito sa Freshwater Aquaculture Center noong 1972. Matagal na itong ginagawa sa ibang bansa. Sa Pilipinas, dekada na rin ang pananaliksik, patunay na subok na ang sistema. Mas na-utilize natin yung ating resources efficiently. Yan. Kasi nga yung tae ng ating isda nagiging karagdagang pataba sa ating palay. Hindi lang dagdag ani ang benepisyo, mas gumaganda pa ang lupa. Nai-increase niya yung tinatawag nating aeration sa roots ng ating palay. Kapag nai-increase niya yung roots ng yung aeration sa roots ng ating palay, mas efficient niya itong na-consume or na-absorb yung nutrients sa lupa. Ganun din kapag meron tayong aerobic bacteria sa ating soil, mas na re-recycle yung nutrients available doon. Kasi mas nakakabuti sa isang aquatic environment or sa lupa natin na aerobic yung bacteria na nagre-recycle ng nutrients. Kasi kapag anaerobic yan, dito na po-produce na yung tinatawag nating mga greenhouse gases na nakakasama sa ating environment, kagaya ng methane at saka nitrous oxide. Mas maayos ang ugat ng palay. Mas buhay ang lupa at mas kaunti ang greenhouse gases. Panalo ang ani, panalo ang kalikasan. Pwedeng ma-increase yung rice fish production mo ng 4 to 8%. May dagdag ani na palay at may isda pang pwedeng pagkunan ng pagkain o ibenta. Sa Pilipinas, ang pangkaraniwang ginagamit ay tilapia at saka hito. Sa ibang bansa, carp ang ginagamit nila. Yung ibang mga klase ng carpa. Also iba freshwater species, gaya ng ulang, yung mga crayfishes natin, ganyan. May 3 klase ng rice fish modular design. Sa concurrent, ito ay yung sabay na pag-aalaga ng isda, ngunit mas mahuli mong ilalagay yung isda, mga after 1 to 2 weeks sa gitna, gilid, at pwedeng gawin mo yung trench mo na yon or tinatawag nating fish refuge natin na panghati para sa iyong palayan. Dapat ma-maintain mo yung water level na 0.4 meter or metro hanggang 0.5 metro. Lagi nating susundin na kung meron kang isang hektarya na lupa, laging 10% ng isang hektarya mo, yun yung gagawin mong fish refuge. Yung pangalawa naman, yung compartment type, ito ay yung nakahiwalay, may diki kang maliit sa pagitan ng palay at yung ng iyong rice fish. Ang advantage naman ng ganitong disenyo, just in case nagkasakit or may sakit yung iyong palay,
pwede kang mag-apply nung hindi minimal na insecticide na hindi masyadong detrimental sa yung isda. Yung pangatlong disenyo naman ay tinatawag nating rotational. Ito yung hindi magkasabay, magkasunod mong aalagaan yung tilapia or isda or palay sa isang area. Yung available nutrients ay pwedeng tumubo doon sa rice paddy moth at ma-recycle nung yung isda at makain niya. Ganon din, yung magiging maiiwan ng isda mong mga tain niya ay magiging pataba sa susunod na magtatanim ka ng palay. Pero kung gusto nating i-increase yung ating produce or yung tinatawag nating aanihing isda, kailangan mong i-increase din yung stocking density mo. Pag in-increase mo yung stocking density mo, hindi na makakasapat yung pagkain niyang natural na makukuha dun sa ecosystem o yung sa area na pinag-aalagaan mo at pinagtaniman ng palay. Kaya ngayon, kailangan mong magbigay ng supplement or karagdagang pagkain. So, pwede kang magpakain ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw, gaya lang din ng pag-aalaga ng typical na isang isda lang inaalagaan mo. Subukan na ang rice fish farming. 2 produkto ang maaani sa iisang pitak. Doble ang pagkakakitaan. Para makatanggap ng updates, mag-subscribe sa Tate TV YouTube channel at i-follow ang Tate Aqua Feeds Facebook page.